atid ng panibagong reaksyon. At ngayong araw, mabigat-bigat ang kanyang tangan na balita. Nagsalita na si Kuya Bal tungkol sa lumalaking issue ng diumano'y kurakot, solisitan at direktang pagtanggap ng pera mula sa mga sponsors. Good morning guys, bungad ni Bobby TV habang sinisimulan niya ang kanyang livestream. Ramdam ang tensyon dahil alam niyang ang tatalakayin nila ay tiyak na may tatamaan at may masasapol. Ngunit sabi nga niya, kailangang pag-usapan ito dahil mismong si Kuya Bal na ang nagbigay ng real talk. Bakit bawal ang direktang pagtanggap ng pera sa sponsors? Ipinakita ni Bobby TV ang bahagi ng live video ni Kuya Bal kung saan malinaw nitong sinabi, bawal tumanggap ng pera direkta sa sponsors. Bakit? Dahil ayon kay Kuya Bal, dito na nag-uugat ang gulo. Ilang beses na raw may nawakwak o nasira ang mga pangalan at relasyon dahil sa ganitong gawain. Binanggit ni Kuya Bal ang ilang halimbawa, si Joy at Nanay Imelda, si Norma ni Mayna, si Kabating. Ayon sa kanya, kung hindi man natarak si Joy o si Rina mismo, ang mga magulang at malalapit na kamag-anak ang madalas na napapasunod at sila ang nagiging target ng mga tumatawag, nagbibigay ng pera at kalaunan ay nanghihingi ng kapalit. Akala nyo sa simula walang kapalit. Meron yan, di ni Kuya Bal. Ang kaso ni Rina, hindi siya ang nawakwak, kundi ang nanay. Ipinunto rin niya ang tungkol kay Rina na matagal nang kasama sa Kalingap. Hindi raw si Rina ang nasira, kundi ang kanyang nanay. Bakit? Dahil ang nanay ang kinausap, ang nanay ang sinulsulan, at ang nanay ang nabilog ng mga tumatawag na sponsors. Dagdag pa ni Kuya Bal, may nagsabi pang pumunta raw sila kay Lolo Nestor dahil may pera na. Isang patunay, ayon sa kanya, kung paano ginagawa ng iba ang paglapit kapag may makukuha. Galawan ng mga sponsors. Alam na alam ni Kuya Bal. Habang nagpapatuloy ang reaksyon ni Bobby TV, ulit-ulit niyang ibinabalik ang punto. Kilalang-kilala na ni Kuya Bal ang galawan ng mga pasimuno. Ilang taon na siyang tumutulong, ilang taon nang umiikot sa charity at content creation. Alam na niya agad kung sino ang may motibo at sino ang may team na binubuo sa likod ng Kalingap. Sabi pa ni Kuya Bal, may mga sponsors daw na magaling magbuo ng team. May mga GC na pinapasok para magsulsul. May mga nagpapaikot ng impormasyon mula sa loob. May nagsosolicit gamit ang pangalan ng beneficiaries. At kapag nasita, sila pa ang magtatampo. Simple lang, sumunod sa rules. Dito na nag-focus si Bobby TV. Ang paulit-ulit na mensahe ni Kuya Bal. Bawal ang direct contact sa beneficiaries. Bawal ang solicitation gamit ang beneficiaries. Bawal ang pagbubuo ng grupo para mag-ipon ng pera. Bawal ang paghingi sa sponsors nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Ayon pa kay Kuya Bal, hindi kailanman dapat magulo ang Kalingap. Nagkakagulo lang dahil may mga ayaw sumunod sa patakaran. Kung lahat daw ay susunod, walang magiging problema. Sa kahit anong organisasyon, sabi ni Kuya Bal, may rules. At kapag hindi sinunod, talagang magkakagulo. Pagdepensa ni Kuya Bal sa akusasyon ng kurakot, natanong tuloy ni Bobby TV, kukurakutin namin ang maliit na binibigay sa beneficiaries. Sabi ni Kuya Bal, kung minsan nga siya pa mismo ang sumasalo, namimili ng bigas, bumibili ng kailangan, kahit hindi nabanggit sa vlog o hindi naka-shoutout. Para sa kanya, walang basehan ng paratang dahil ang tulong ay ginagamit sa tama. At kung may kulang man, minsan siya na ang bumubuno mula sa sariling bulsa. Ang pinakamasakit na bahagi ayon kay Bobby TV, ang totoong masakit ay ito. Kapag sinita ang nagsusulisit, sila pa ang magagalit. Kapag pinaalalahanan, sila pa ang magkakatampo. Pag nahuli, sila pa ang nagrereklamo na magulo ang Kalingap. Pero sino nga ba talaga ang nagpapagulo? Sabi ni Kuya Bal, yung hindi marunong sumunod sa rules. Pagtatapulo, nagpasalamat si Bobby TV 143 sa mga nanood at nagpaalala. Sumunod sa patakaran. Iwasang dumaan sa kung kani-kaninong GC o grupo. Dumiretso sa opisyal na Kalingap channels kung nais tumulong. At syempre, isang paalala sa viewers. Like, share, and subscribe para sa mas marami pang reaction videos at balita mula sa mga sponsors. Good morning guys, bungad ni Bobby TV habang sinisimulan niya ang kanyang livestream. Ramdam ang tensyon dahil alam niyang ang tatalakayin nila ay tiyak na may tatamaan at may masasapol. Ngunit sabi nga niya, kailangang pag-usapan ito dahil mismong si Kuya Bal na ang nagbigay ng real talk. Bakit bawal ang direktang pagtanggap ng pera sa sponsors? Ipinakita ni Bobby TV ang bahagi ng live video ni Kuya Bal kung saan malinaw nitong sinabi, bawal tumanggap ng pera direkta sa sponsors. Bakit? Dahil ayon kay Kuya Bal, dito na nag-uugat ang gulo.
Ilang beses na raw may nawakwak o nasira ang mga pangalan at relasyon dahil sa ganitong gawain. Binanggit ni Kuya Bal ang ilang halimbawa. Si Joy at Nanay Imelda, si Norman Imayna, si Kabating. Ayon sa kanya, kung hindi man natarak si Joy o si Rina mismo, ang mga magulang at malalapit na kamag-anak ang madalas na napapasunod at sila ang nagiging target ng mga tumatawag, nagbibigay ng pera at kalaunan ay nanghihingi ng kapalit. Akala nyo sa simula walang kapalit. Meron yan, di ni Kuya Bal. Ang kaso ni Rina, hindi siya ang nawakwak, kundi ang nanay. Ipinunto rin niya ang tungkol kay Rina na matagal nang kasama sa Kalingap. Hindi raw si Rina ang nasira, kundi ang kanyang nanay. Bakit? Dahil ang nanay ang kinausap, ang nanay ang sinulsulan, at ang nanay ang nabilog ng mga tumatawag na sponsors. Dagdag pa ni Kuya Bal, may nagsabi pang pumunta raw sila kay Lolo Nestor dahil may pera na. Isang patunay, ayon sa kanya, kung paano ginagawa ng iba ang paglapit kapag may makukuha. Galawan ng mga sponsors. Alam na alam ni Kuya Bal. Habang nagpapatuloy ang reaksyon ni Bobby TV, ulit-ulit niyang ibinabalik ang punto. Kilalang-kilala na ni Kuya Bal ang galawan ng mga pasimuno. Ilang taon na siyang tumutulong, ilang taon nang umiikot sa charity at content creation. Alam na niya agad kung sino ang may motibo at sino ang may team na binubuo sa likod ng Kalingap. Sabi pa ni Kuya Bal, may mga sponsors daw na magaling magbuo ng team. May mga GC na pinapasok para magsulsul. May mga nagpapaikot ng impormasyon mula sa loob. May nagsosolicit gamit ang pangalan ng beneficiaries. At kapag nasita, sila pa ang magtatampo. Simple lang, sumunod sa rules. Dito na nag-focus si Bobby TV. Ang paulit-ulit na mensahe ni Kuya Bal. Bawal ang direct contact sa beneficiaries. Bawal ang solicitation gamit ang beneficiaries. Bawal ang pagbubuo ng grupo para mag-ipon ng pera. Bawal ang paghingi sa sponsors nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Ayon pa kay Kuya Bal, hindi kailanman dapat magulo ang Kalingap. Nagkakagulo lang dahil may mga ayaw sumunod sa patakaran. Kung lahat daw ay susunod, walang magiging problema. Sa kahit anong organisasyon, sabi ni Kuya Bal, may rules. At kapag hindi sinunod, talagang magkakagulo. Pagdepensa ni Kuya Bal sa akusasyon ng kurakot, natanong tuloy ni Bobby TV, kukurakutin namin ang maliit na binibigay sa beneficiaries. Sabi ni Kuya Bal, kung minsan nga siya pa mismo ang sumasalo, namimili ng bigas, bumibili ng kailangan, kahit hindi nabanggit sa vlog o hindi naka-shoutout. Para sa kanya, walang basehan ang paratang dahil ang tulong ay ginagamit sa tama. At kung may kulang man, minsan siya na ang bumubuno mula sa sariling bulsa. Ang pinakamasakit na bahagi ayon kay Bobby TV, ang totoong masakit ay ito. Kapag sinita ang nagsusulisit, sila pa ang magagalit. Kapag pinaalalahanan, sila pa ang magkakatampo. Pag nahuli, sila pa ang nagrereklamo na magulo ang Kalingap. Pero sino nga ba talaga ang nagpapagulo? Sabi ni Kuya Bal, yung hindi marunong sumunod sa rules. Pagtatapulo, nagpasalamat si Bobby TV 143 sa